Napangiti naman si Vera. You know, you're the one who designed this house. You brought the lot and I make the house with your sketch. That's why we are the owner of this house and anytime we can be here. So I invite you because I know we really have a lot to talk. Sabi ni Vera, tinignan na seryoso si Pamela. Saglit lang yun at ngumiti lamang agad siya. Binuksan ng wine na hawak niya at sinalina ng dalawang wine glass. Saka ibinigay kay Pamela ng isa. Napangiti naman si Pamela. Dahil sa sinabi ni Vera at kinuha ang wine na binigay nito. Like what? Tugon niya kay Vera. Napatingin naman si Vera sa kanya at binigyan ng kakaibang tingin. Like, I already married someone I did not want to. Pag-amin ni Vera at malungkot ng ngumiti. Napatitig saglit si Pamela kay Vera. Dalula sa isip niyang aaminin niya ni Vera. Ngunit alam niyang may dahilan to kung bakit ito sinasabi ang tungkol doon. Oh really? Since I lost my memory, I didn't know about it. So you're already married? Yes, I married the man who make my life miserable. Look at this, sabi ni Vera. Tumayo ito't bahagyang tinaas ang damit nito, tsaka tumalikod. Natigilan naman si Pamela nang makita ang mga sugat sa likod nitong unti-unti na naghihilom. Di niya alam kung ano mararamdaman niya sa kanyang nakita. Muli, inayos ni Vera ang kanyang damit at tumupo kaharap si Pamela na hindi makapagsalita. I own him a lot, but he also ruined my life. I want to get out in my misery life, but I don't know how. I want to be happy with the man I love, but he also ruined it. That's why I am so depressed because he wants to kill him. I don't know what to do. Sad ni Vera. Di nakapagsalita si Pamela. Nasisiguro niyang nais si Verang malaman niya kung ano ang nangyayari sa buhay nito. Sorry. Mukhang di mo ako maintindihan dahil masaya ka naman na kay James na mahal ka. Mapait na sabi ni Vera. Napatitig si Pamela kay Vera dahil sa sinabi nito at maya-may bahagya siyang natawa. Napatingin naman si Vera sa kanya. Paano mo naman nasabing mahal niya ako? Napapailing niyang sabi dito. At sa tono nito, uminom siya ng wine at inubos iyon. Di agad nakapagsalita si Vera dahil sa sinabi nito. Alam mo kung nahihirapan ka man sa iyong sitwasyon. May dahilan kung bakit yun ang nangyayari. Tingnan mo, may mga nagawa ka ring mali kung bakit ka pinapahirapan ng taong yon. Isa pa yung sinasabi mong mahal ako ni James, yes. Nararamdaman kong pero kung mahal niya ako, bakit siya pa ako niloloko? For sure, tulad mo may dahilan din siya para gawin yan sa akin. But I don't deserve to be treated like that. Maraing sabi ni Pamela at bahagyang napangisi kay Vera at saka nagsalin ng wine. Napansin ni Pamela kung paano napahigpit ang hawak ni Vera sa baso na hawak ito. Why? Is it cheating on you? Ngumiti si Pamela dito. Why, you did not know? I thought you know it. Dahil ikaw ang babaeng nakakasama niya palagi kapag di ako nakatingin. Ikaw ang babaeng nakakasama niya makipaglaro sa apoy pagkatapos naming dalawa. You two betrayed me. I thought you know that. Maraing sabi ni Pamela kay Vera. Nawala ang ngiti ni Vera matapos yun sabihin ni Pamela. Nagtitigan silang dalawa tila ba sa pamamagitan ng tingin na iyon. Masasagot ko ano magiging kahihinatnan ng usapan nilang dalawa. Tahimik pa rin silang dalawa habang nagkatitigan. Maya-maya biglang tumawa si Vera at napangiti naman si Pamela. Come on, Bess. Ano bang sinasabi mo? Ako? Si James? May relasyon? Oh no. That cannot happen. Napapailing na sabi ni Vera habang natatawang nakatingin kay Pamela. Muling isalin ng wine si Pamela at sinalina naman niya si Vera. It's funny, right? Yeah, I want to laugh too because that was so unbelievable. Like I treat you as my sister and I love James so much. That's what he told me about it, but I still cannot believe that you two will betray me. Nakangiting sabi ni Pamela. Nakita naman niya kung paanong unti-unti nawala ang tawa ni Vera, lalo na makitang seryoso sa kanyang sinasabi kahit na nakangiti pa siya rito. Are you serious? Did you really believe what Alice said? Seryoso nitong sabi. Napangisi naman si Pamela at bahagyang ginalaw-galaw ang baso. Tsaka muling tumingin kay Vera na kunot noong nakatingin sa kanya. Of course I believe her, because I also witnessed how the two of you cherish each other. How the two of you kiss and hold your body together. Ang saya, diba? Ang sabi niya habang nakatawa kay Vera. Napabuntong hininga naman si Vera at seryosong ibinaba ang hawak niyang baso. Let's go straight to the point. Do you really think that we have a relationship and that we betrayed you? Sabi ni Vera. Nawala naman ang ngiti ni Pamela at taas kilay na tinignan si Vera. Naisip niyang ito na nga ang panahon para magkaalaman silang dalawa. Yes. Do you want me to tell you why? First, Alice told me that we saw the two of you at the hotel parking lot kissing.
That was the day when we were going to Tagaytay for our honeymoon. Since that, Alice was enraged of what she saw. Second, at Tagaytay Resort, Alice told me that I saw the two of you at our hotel room kissing while I'm hiding at the back of the door. I stopped her for doing something between the two of you. Kaya tinaan lang kita sa pagtataray. Ang galit niya sa'yo. Third, Rafael told me that the night we met each other, he saw me while looking at the two of you having sex on the beach. I was crying after what I witnessed. He approached me and that was our first meet with Bryle. The rest is history, because I know you remember everything what I've said right now. Seryoso niyang sabi dito. Nakita niya kung paano siya titigan ni Vera. Tila inaalala nitong lahat ng kanyang sinabi. Maya-maya napasinghal si Vera at bahagyang pinalakpakan si Pamela dahil sa mga sinabi nito. So, you already know? Should I congratulate you for knowing everything? Our dirty secret? Oh my, Pamela. I can't believe you have the guts to say that in my face. Nakangising sabi naman ni Vera. Napangisi naman si Pamela kay Vera. Napatango-tango sa sinabi nito. Yes, you need to believe it. That the girl who cried silently was facing you right now. Yan, naging mahina ako dahil hinayaan kong umabot sa ganitong nangyari sa akin. Ngunit yun din ang naging dahilan para makakuha ko ng lakas para lumaban. Pahayag ni Pamela dito. Muling natawa si Vera at bahagyang inubos ang laman ng kanyang baso at muling nagsalin ulit saka itinaas. Ibig sabihin, kailangan pala tayo magsaya dahil ang isang mahinang nilalang ay naging matapang. Is it because Rafael? Sa bagay, hindi na ako magtataka dahil nga nasa likod mo lang palagi si Rafael. Napapailing na sabi ni Vera at muling uminom ng wine. Yeah, he is part of it because he treasured me unlike the two of you who betrayed me. Sa bagay, talagang masakit pa rin para sa part kong malaman na niloko niyo akong dalawa. Pero hindi rin kita masisisi dahil may dahilan ka naman para gawin ang gusto mo. Pero hindi pa rin tama na ako yung babalikan ninyo porket akong anak. Akala ko ba matapang ka? Bakit hindi mo harapin ang taong naging dahilan kung bakit naging ganyan ang buhay mo? Na kung bakit ka napunta sa maling tao? Kung may kasalanan na magulang ko, harapin mo sila. At sabihin ko anong pinoproblema mo. Hindi yung madadamay mong isang taong walang alam sa nangyari sa'yo. Mariing sabi ni Pamela kay Vera na unti-unting nagbago ang aura dahil sa sinabi niyang iyon. Naibagsak ni Vera ang baso na muntik mabasag dahil sa sinabing iyon ni Pamela. What did you say? Sinabi ba si Nina Bryle kung sino talaga ako? Mariing sabi naman ni Pamela. Napangisi si Pamela. Muli niyang sinalina ng kanyang baso, tsaka uminom habang nakatingin kay Vera na nakataskili at nakatingin sa kanya. Ano pa bang itatago nila sa akin? Ganong unti-unti naman nila akong nalalaman. Kung may ginawa ang magulang ko, lalo na ang ama ko, bakit di humarap sa kanya at sumbatan siya? Talagang idinaan mo pa sa akin. Ganon ka ba kadesperada para sirain ang buhay ko? Saan ni Pamela? Napasinghap naman si Vera dahil sa sinabi nga ni Pamela at natawa. Kung alam mo naman palang lahat, bakit nagpapaka-feeling inosente ka pa? Yeah, napaka-desperada ko para ikaw ang balikan ko and why not? You are his daughter. Mas maganda kung ang anak ang maghihirap sa kasalanan ng ama, hindi ba? So, how's the feeling? Did I hurt you that much? Nakangising sabi ni Vera. Di naman nawala ang ngisi ni Pamela at bahagya pang pinalakpakan si Vera dahil sa kanyang sinabi. I don't know, maybe it really hurts. But did you really hurt me that much? Muling napasinghal si Vera, di alam kung hanggang saan sila magpapalitan na maaanghang na salita. Ganong pareho na rin ang alam ang pwedeng mangyari sa kanilang dalawa. I think since you lost your memory, you did not feel it but once your memory is back, you will feel that. Mararamdaman mo kung ganong kasakit ang maloko at pagtak sila ng dalawang taong pinagkatiwalaan mo ng lubusan. Ngayon may tapang ka pang pinapakita sa akin, pero hindi rin yan magtatagal. Nasisiguro ko, maglulupasay ka sa sakit. Parinigurong sabi naman ni Pamela. Hindi nagsalita si Pamela at bahagyang napatango sa sinabing iyon ni Vera. Alam niyang may posibilidad na ganoon nga ang maramdaman niya. Pero inihahanda niya ang sarili para doon, para hindi siya masyadong masaktan kung sakaling isang araw ay bumalik ng alaala niya. Yeah, nasa isip ko nga rin talagang bagay na yan. Kaya naman kung talagang babalik ang alaala ko, doon na rin na mangyayari ang gusto mong mangyari. Of course, since I've been your target. I don't want you to get what you want. It's unfair, right? Since you both hurt me, I think you deserve to be in jail. Mariing sabi ni Pamela sa huli niyang sinabi. Muli namang natawa si Vera sa sinabing iyon ni Pamela. Lalo pang sinasabi nitong makukulong sila. And why? May ginawa ba ako para ipakulong mo ko? Nakangising sabi ni Vera.
Of course. Do you think you're safe for what you did? Do I have to file a case against the two of you? Like adultery? Oh, I forgot. Hindi ko pala may kaso sa inyo yon dahil hindi naman totoo ang kasal. Namin hindi ba? Lagtas ka na sa kasong yon pero gagawin ko pa rin ang lahat. Maikukulong ko kayong dalawa. Pahayag pa ni Pamela. Saglit na natigilan si Vera sa sinabing iyon ni Pamela. Ngunit agad lamang rin siyang nakabawi. I don't care what you're going to do because you have the right to do that either. But what about your situation now? Do you think that you're safe being with me in this place? Nakangising sabi pa ni Vera. Napansin naman ni Pamela na may kinuha ito sa ilalim ng mesa at bago pa siya makakilos ay tinutok na ni Vera sa kanya ang isang baril. I can kill you now and throw you somewhere. Do you think you can get away from me? Saad ni Vera. Napangisi lang si Pamela habang nakangiti kay Vera dahil sa ginawa nito. I know, you are really that desperate to kill me. I have everything. Di ba nga ikaw nang gumawa ng paraan para maiburo ng katawan na inakala nilang ako? You can do whatever you want. If killing me is your choice, then I don't have choice to. Saad ni Pamela. At inubos ang laman ng kanyang baso. Nakakasura mga sinasabi mo. Paulit-ulit na lang. Can you just show me what you've got? Or else I will shoot you now. Mariing sabi pa ni Vera at kinasa ang baril. Di naman na nagsalita si Pamela at muli nilang nagsari ng wine sa kanyang baso. Habang nakatingin pa rin sa kanya si Vera. Nang akmang iinumin na niya ang wine, ay napatingin siya kay Vera at napangisi. You really have a Hindi naman na naituloy pa ni Vera ang kanyang sasabihin dahil sa sunod na ginawa ni Pamela. Biglang tinapa ni Pamela kay Vera ang laman ng wine glass sa mukha nito. Saka siya napatayo at sinipa ang hawak na baril ni Vera kaya tumilapon ito sa kabilang dulo ng pader. Shit! Sambit ni Vera. Naglakad si Pamela patungo sa kung saan tumilapon ang baril. Saka kinuha iyon. Beryl told me that you're really good at holding some weapons or guns and even know how to fight one-on-one. I already prepared for this so you cannot take me that easily. Sabi ni Pamela at pinaikot ang baril sa kanyang kamay. Pinunasan ni Vera ang kanyang mukha at binigyan ng masamang tingin si Pamela. You bitch! Talagang ginagalit mo ko. Inis na sabi pa ni Vera. Oh, you're mad now? I know. I can see it in your damn face. Tugon ni Pamela at tinutok kay Vera ang baril na kanyang hawak. Natawa naman si Vera sa kanyang sinabi. Sigurado ka pa rin sa gagawin mo? Papatayin mo ko para matapos na rin ang galit mo sa akin? Hamon pa ni Vera sa kanya. Hindi. Dahil sa dami ng kasalanan mo sa akin, kulang pang buhay mo. Kailangan mong pagbayaran ang lahat ng yon. Mariing sabi ni Pamela. Ibang klase ka na ngayon na. Nasisiguro ka na rin bang makakalabas ka ng buhay dito? Di naman nakapagsalita si Pamela dahil alam niya sa sariling hindi lang siya nag-iisa sa bahay na ito. Nakakaramdam siya ng ibang presensya sa paligid at hindi niya masabi kung nasaan nga ba ang mga ito. Ngunit may ilan din sa mga itong alam niya ang kinaroroonan. Alam ko. Dahil hindi lang naman tayong nag-iisa sa bahay na to. Gusto mo sampulan ko? There! Sabi ni Pamela. Pinutok ang baril sa gilid ng malapit sa may vase. Kanina niya pa napapansin ang paa nito. Kaya yon ang binaril niya. At nang matamaan ito'y umalis ito sa pwesto na naging dahilan upang barilin niya ulit. Muli niyang ipinutok ang baril sa likurang bahagi niya. Kung saan naroroon ang isang couch. Paulit-ulit niya itong pinaputokan hanggang sa magsawa siya. Pagkatapos ay bumaling pa siya kay Vera na walang reaksyong nakatingin lamang sa kanya. I see. Rafael trained you for this. Then let's see if you can get out of here. Mariing sabi ni Vera at bahagyang pumalakpak. Maya-maya pa'y napaatras na si Pamela nang biglang sumulpot ang ilang kalalakihan sa harapan ni Vera at nakatingin sa kanya ng mariin. Naging maingat ang kilos niya, maging ang matay pinagana ng maayos. Sa lagay niya'y talagang dihado siya. Simulan na magsanay siya kasama ni Rafael, hindi pa yan nasusubukan na makipaglaban sa ganito karaming lalaki. Ngayon, tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Get her! Pagkasabi ni Vera, kumilos agad ang mga ito at tumakbo papalapit kay Pamela. Muling napaatras si Pamela, agad inihanda ang kamay para lumaban. Sabay siyang inatake ng mga ito, kaya naging mabilis din ang kilos niya at lumaban sa mga ito. Halos sabay ang mga itong nagpapalitan ng atake sa kanya. Ganon din siya. Natatamaan niyang ilan sa mga ito, ngunit maging siya'y natatamaan din. Ngayon niya masasabing hindi pa sapat ang lakas niya para sa ganitong labanan, lalo na't mga lalaki pa ito.
Kaya mabilis niyang naubusan ng lakas at agad na tumilapon matapos siyang tamaan sa tiyan. Ngunit ayaw niyang sumuko. Dahil kapag sumuko siya, ganun pa rin ang mangyayari sa kanya. Kaya naman mabilis siyang tumayo at sumunod sa mga ito. Ngunit agad lang din naman siyang tumilapon nang tamaan siya ng sipa sa kanyang hita at napadaing sa sakit. Di agad siya nakatayo pa makabawi, kaya pinagsisipa siya ng mga ito. Sinangga na lamang niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang ulo upang hindi ito tatamaan. Na magsawa ang mga ito'y tumigil din to. Lumapit naman si Vera sa kanya at tinawakan ang kanyang baba na nagdurugo sa natamo niyang bugbog mula sa mga ito. Ano? Nasaan ang tapang mo? Hanggang salita ka lang pala eh. Ayan ang malaman mo, ng matamu mo. Kahit nandyan pa sa likod mo si Rafael, wala na siyang magagawa, kundi maging tanga ka. Nakangising sabi ni Vera kay Pamela. Ngunit dinuraan lamang siya ni Pamela sa mukha. Kaya napapikit siya at naiinis sa pinunasan iyon. Bigla niyang hinawakan ng buhok ni Pamela at tinila iyon. Napadaing naman si Pamela sa ginawang iyon ni Vera. Sa parang iyon ay pinatayo ni Vera kaya't napahawak siya sa kamay nito na nakahawak naman sa buhok niya. Masyado kang matapang, kaya ito ang nararapat para sa iyo. Nakangising sabi ni Vera, ngunit bago pa magawa ni Vera, ay nais niya hindi na lang napansin ang isang bagay na kinuha ni Pamela sa bulsa niya. Isang maliit na patalim iyon. Na agad niyang sinaksak sa braso ni Vera na nakahawak sa buhok. Ow! Shit! Daing nito kaya't nabitawan siya ni Vera. Hindi rin nakalayo si Vera kay Pamela nang hawakan nitong buhok at inilas siya papalapit dito. Kinulong ni Pamela ang leeg nito gamit ang kanyang kamay, tsaka tinutok ang patalim dito. Do you really think you can kill me? Yes, you can, but I will do the same too. Maraing sabi ni Vera. Di agad nakakilos si Vera maging ang mga tauhan nito. You're really a wise woman now, huh? Komento ni Vera. Mahigpit tinino ni Pamela ang kanyang buhok at diniin pang lalong patalim sa leeg nito. Same to you. Dehado ako sa sitwasyong to dahil mga lalaking ang kasama mo. Okay lang sana kung tayong dalawa. Lang dahil di balintang mo pa tayong dalawa. Kaso duwag ka at nagtawag ka pa ng iba? Seryosong sabi ni Pamela at napatingin sa tauhan nito na bahagyang nagkatinginan sa isa't isa. Tila may gagawin. Ayaan niyo na ako makalabas dito at sisiguraduhin kong bubuhayin kong babaeng to. Kung hindi, pwede ko rin siyang patayin at kayo nang bahala kung papatayin niyo ako. Ano? Palalabasin niyo ako o magkakamatayin tayo dito? Maraing sabi ni Pamela sa mga ito na hindi makapagsalita. Sumenya si Vera sa mga ito. Ayaan niyo siyang makaalis, sabi ni Vera sa mga ito. Kaya naman binigyan siya ng daan ng mga ito. Ngunit dala niya pa rin si Vera habang naglalakad papaalis doon. Sinundan naman sila ng mga taon ni Vera hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay. Maingat na naging kilos si Pamela dahil kailangan niya makaalis sa lugar. Nasisiguro niyang di siya hayaan ni Vera na mabuhay kung makakawala ito sa kanya. Palabas sila ng pinto ng bahay. Nang maningat siya, biglang tinakpan ni Vera ang kanyang paa kasunod noon ang pagsipa nito sa kanya, leeg. At dahil sa patalim ni Pamela, ginawa iyon na sugatan ng kanyang leeg na nakatutok sa kanya kanina. Sa tingin mo, mauta ka na yan? Hindi ko hayang makaalis ka pa dito ng buhay, sigaw ni Vera kay Pamela. Agad naman tumayo si Pamela kahit na nahihirapan na siya sa kanyang sugat. Nakita niya, inutusan ni Vera mga tauhan nito para lapitan siya, kaya naman agad siyang tumakbo papalabas ng gate. Nakita niyang sinundan siya ng mga ito kaya mabilis siyang tumakbo. Nais niya pang pagalitan ng sarili kung bakit wala siyang dalang kotse. Halos madapa na nga siya kakatakbo. Makalayo lamang sa lugar na iyon. Habang nasa may kalsada siya ay muli siyang lumingon. Nakita niyang hinahabol pa rin siya ng mga ito. Ngunit nakita niya si Vera na sumasakay na sa kotse nito. Saka pinaandar palapit sa kanya. Balak siya nitong sagasaan. Na mapagtanto ni Pamela ang gagawin ni Vera ay mabilis na siyang tumakbo. Ngunit sa bilis din ng takbo na sasakyan talagang naaabutan siya. Kaya naman, agad siyang lumiko sa isang kanto. Ngunit bigla siya nadapa at kasunod doon ay nakakasilaw na ilaw mula sa sasakyan ni Vera na binangga siya. Tumilapon siya na ilang dipa ang layo at tuluyan ng hina. Pakiramdam niya na alog ang utak niya sa tindi ng pagkakabangga. Naramdaman niya rin ang dugong dumaloy sa kanyang ulo. Bago pa siya mawalan ng ulirat ay naaninag pa niya si Vera na naglalakad papalapit sa kanya. Don't worry, I will hold a beautiful funeral for you. For real. Nakangising sabi ni Vera.
Yun ang huling naalala niya bago siya tuluyang nawalan ng ulirat.